Guys, share ko lang sa inyo tong build na to. So, HPA unit. Binild namin siya from scratch. Okay, so shoutout nga pala sa may-ari nito kay Boss Richard. Sa kanya yung unit na tinestin natin last week. Yung gumawa ng sampayan, HPA unit din, Nexus engine din. And yun naman, ang base nun is GNG Bato. Ito, talagang binuo namin. Okay, so share ko lang. Lapit Monte, brother. So receiver namin is a Battle Arms transparent receiver. Naka 5KU GBBR grip. Ito guys, finit namin talaga siya. Inayos, minodify. So para mag-fit, pero originally pang GBBR talaga yan. And then, naka-transparent na Viper, buttstop. And yung mga small parts na may touch ng red, from Anian MA. Magazine release and yung selector. And then, nakikita nyo naman, engine namin is Nexus. Binore up na rin namin yung nozzle niya. And then, naka-Nexus na half chamber. So, dun sa front assembly, naka-MI or GT na M-lock siya. 12 inches. And then, outer barrel. Yung outer barrel niya is from MA. And yung tracer is Bifrost. Okay? So, para doon sa mga interested mag-build ng Nexus engine, or Nexus na HPA, guys, pag kukuha kayo ng Nexus na HPA, make it sure na kasama yung chamber, or kasama nyo yung bibili ng chamber. Kasi, medyo mahirap magtono pag sa ibang chamber, or ibang chamber ang gamit. So, kailangan kasama yung Nexus chamber. Okay? So, pakita ko sa inyo sample kung bakit. Teka, kunin ko lang. So guys, hindi na rin na pala natin siya matetest ng kasi medyo paubos na yung hangin niya. Kanina pa kasi kami nag-test dito. So guys, ito yung Nexus na or may clubs na chamber. May kasama ding may kasama na rin siyang rubber. Ayun yung rubber niya na sa loob. So guys, ito. And then ito yung Nexus na engine. So bakit mas okay yung may clubs din na chamber? Kasi guys, ilelesen niya yung problem or yung alignment. Yung kung ano yung syempre 'di ba pag nag-HPA ka, kailangan maayos yung alignment. Kailangan wala ring singaw. Ayan. So kumaagat kasi yung chamber dun sa mismong engine. So 100% compatible siya. Okay? And then, nozzle niya medyo maikli. Kung mapapansin nyo naman, medyo maikli. So, nag-bore up kami para medyo umaba. Okay? So, yun lang naman. The rest, plug and play naman. Okay? So, guys, itetest natin siya. Pero hindi natin siya matetest ng kasi paubos na yung hangin niya eh. And, nasira yung namin, yung tawag dito. Yung magazine namin na Battle Axe. yun yung nakasabay dun sa ROF, rate of fire nitong nung isang Nexus na binild namin. So ngayon, ang PSI natin is 100 PSI. Pero ito, tinest na rin namin to sa 200 PSI. Ang kinalabasan is around 580 FPS. Ngayon, tetest natin siya sa 100 PSI. So, check na lang guys. 420 FPS at 100 PSI. Ayun, so naglalaro sa 420 to 430. For the trigger response guys, maganda yung trigger response niya. Yan yung isa talaga sa maganda kay HPA. And para doon sa mga magta-try pa lang HPA, siguro mag-ready kayo mga around mga 50. Isang buo na yon. Magbibigay naman kami discounts if ever na interested talaga kayo. So full auto tayo guys. Burst na lang kasi medyo paubos na yung hangin natin. Kasi may tatry pa tayo mamaya
pakita ko naman sa inyo guys yung RS, ano natin, HPA engine natin. Okay? Burst. Okay, so medyo mag-full auto tayo. Ayun. So, kailangan na siyang kamutin. Okay? So, yun guys. Shinare ko lang sa inyo yung HPA build namin. So, again, shoutout kay Boss Richard natin sa dalawang unit ng HPA Nexus. And para sa mga interested mag-build guys, may dalawa tayong HPA engine. Isang Ares at saka yung itong Nexus. Gusto mo, ano natin, try natin? Oh, sige, teka. So guys, ayun, try natin yung Ares. Saan na ba yung Ares natin? So guys, ito yung Ares engine natin. HP engine box. Ito ba yun? Yung nasa unahan. Okay. So ito guys, 12K lang to. Kumbaga budget meal lang siya. And so may ECU na rin siya. With EFCS and then the engine. So syempre, hindi tayo mag-expect ng same performance dito. Pero for semi-auto guys, okay na okay. Yung unit, okay na okay siya. May video akong i-upload dun sa short video para makita nyo yung performance niya sa semi-auto na nakalagay dun sa unit mismo. Pero guys, ito pakita ko sa inyo. Ito tama, no? So guys, ito pakita ko sa inyo. Yung ano nga, yung... Teka. Yung unit. Kung... Kasi nung nag-video kami nung nakaraan, paubos na rin nung hangin namin nun eh. Kaya nakita nyo doon sa video, medyo parang pagod na yung... ano niya, yung putok niya. Kaya nagtawanan kami nung nahanginan ulit yung unit. Okay naman pala siya sa sa full auto. Akala namin talagang pagod siya eh. Ito guys. Ayan o. So ito siya guys. Semi-auto. Hindi, full auto yan. Ayan o. So ang laruan nyo is semi-auto. Okay na okay to. Makakasabay ito sa Nexus. Teka. Kasi trigger response, okay naman yung trigger response niya. Dun sa full auto ito. Okay, di ba? Okay, so yun. So PSI nito hanggang 170 maximum. Siguro papalo ka na doon ng mga around 4, o sabihin natin mga 363 mm yung inner barrel mo. Papalo ka na doon ng mga 420, 450. So okay na yun. Sa 120 PSI, tama. So yun, pero hanggang ano siya, 170 PSI siya. Si Nexus, na-try namin siya, 200 PSI at 580 FPS. Gusto niya try natin. Pero hindi mo na siya mapa-full auto. Ito guys, try natin. Para makita nyo rin ang ang kapasidad niya. Sige. Ikaw na mag-ikot. Okay, so guys, hawakan ko muna yung camera. Yan. So, iikot natin. Para makita din nila. Okay guys, 200 PSI. I think yung may clubs na regulator, yun na yung pinaka-maximum niya. 200 PSI. So yun guys 200 PSI. Okay. So try natin guys. Pero tinry namin sa full auto. Wala na, hindi na kaya. Hindi na kaya. Pero no. Okay guys, check nyo na lang. Okay na.
Mhm. 593, 'di ba? Pero guys, hindi na natin siya mapo-full auto. Talagang semi na lang, ayun, 588. Grabe, solid ng tunog, 'di ba? Ang kate. Okay, so yun lang guys. Ayun, na-share ko na sa inyo, Nexus Engine. So, kung kukuha kayo, meron pa naman tayo mga stocks dito. Chamber and yung unit mismo. Yung engine mismo. So, bigay tayong discounts if ever na interested kayo. So, PM lang kayo sa page and guys, may mga bago tayong upload dun sa ano natin sa HPA folder natin. Check nyo na lang doon and ayun. See you sa store.